Luto serye number 3. Ito ang laing sa Manila at natong naman sa Bicol. Kaya ano pa? Lutuin na natin to. Ito lang ang mga ginawa natin dyan. Siyempre, ginawain natin yung buko ng pagtiga. Ay, pangalawang gata yung nilagay natin. At yung unang gata, yun ang pampalapot mamaya. Yun ang ihuli natin dyan. So, naglagay tayo ng bawang, sibuyas, paminta, laurel, konting asukal lang, pang balance. Naglagay tayo ng asin. Sakto-sakto lang. Ang puti ng ano natin, buko. At ang puti na rin ang kamay natin. Kakamekos-mekos. Siyempre, Bicolano tayo kailangan natin kamayin yan. Ang Bicolano na malapit na sa Indiano. Di ba? Bicolano, Indiano. At naglagay din tayo dyan ng hipo at ng tinapa. Tinapa parang yung smoke na fish. Wala English yun. No, split na ako kakain. Hindi na natin pala sinama yung mga sangkap natin sa paggisa. Sinama na natin siya dyan. Maluluto naman yan. Sabi ko nga, iba-iba naman kung paano tayo magluluto. Lagi kong sinasabi, ganito lang naman yung paraan namin ng pagluluto. Diba? So, sa laing ganyan din. Pwede nyo rin gisahin yan. Gusto natin, di ba, sa laing, medyo nagmamantika. Saka medyo maanghang, may sipa ng anghang sa ating lalamunan. Ito, napaka-sensitive din lutuin ng laing kasi minsan, pag hindi tama yung pagkakaluto, medyo makati sa lalamunan. Di ba? Parang kailangan mong kamutin yung lalamunan mo pagkatapos mo kumain ito, di ba? So, may teknik lang naman dyan kung paano hindi at mabawasan ang pangangati pag kinain natin ito. Di ba? Pamilyar. May makati. Minsan pwede mong isama yung tangkay ng laing. Tangkay, di ba? Pamilyar. Tangkay ng laing. Masarap din naman ang tangkay. Di ba? Tangkay. Ang tangkay. Yes. Ito, hilaw yung ginamit namin na laing. Natong. Pwede nyo rin yung dry na natong. Nakakabili naman yan sa market. Ang pag pala nito, ang pagkilatis ng laing para malaman yung masarap yung laing at hindi masarap, may tinatawag na makurasil na laing. Sa Bicol, makurasil yung parang matigas. May malambot naman na pag niluto natin. May niluto kasi na matigas yung dahon niya. Saka yung isa naman soft, malambot. Ang gagawin mo lang dyan, hahawakan mo lang. Papakiramdaman mo yung dahon niya. Kung malambot yung dahon, masarap yan. Malambot yung pakakaluto mo niya. Kung yung dahon, medyo crunchy pag hinahawakan mo, medyo roughy, na ganun. Di ba? Nakaka-experience na ba kayong ganyan? Ganyan ba kayo mapumili ng laing? Siyempre, kailangan, pag namimili ka sa market, kailangan kilatisin mo yung bawat binibili mo. Dapat alam mo, di ba? Ganyan kami pumili. Ayun, nilagay na natin ng kumulo. Lagay na natin yung laing, di ba? So yan. Pero masarap yung laing ng natikman namin yung laing na natong ng partido. Maganda yung nila, breed ng laing. Iba-iba yung breed kasi niyan, di ba? May mga lahi din yan. Lahing may makati, lahing walang kati. So yun, di ba, sinama namin yung tangkay. Masarap na naman yung tangkay. Saka pala, ang pinipili namin yung puti yung tangkay. Diba? Ayaw namin yung maite. Kasi, yun, pangit yung lutuin. Tatakpan muna natin to. Sabi ko nga, ang technique sa pagluluto ng laing, kailangan huwag mong halu-haluin. Diba? Mahihilo yung laing. So, kailangan ganyan lang. Paano ka lang? Touch lang, diba? Sa laing kasi kakati yan
Kaya pag hinawakan mo yan, kakapit talaga yan. So, yan, ganyan lang. So, wag yung grabe yung tinatornado mo na yung laing. Kakati yan. So, ganyan yung technique lang naman sa laing. Huwag mong papakatihin. So, yun. Ganyan na siya. So, babalik na rin mo lang ng isahan. Yun na. Sa takpan mo lang. Antay yung maluto. Yun. Kumulo. Lagay mo yung pangalawang gata. Yun na. Tapos na. Yun lang. Tian na sira!